Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ating pag-aralan o ating pag-usapan, mga kapatid, mahalaga pa ba ang Biblia sa ngayon? Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, magandang katanungan ito sa ating pag-aaral. Mahalaga pa ba ang Biblia sa ngayon o sa panahon natin, mga kapatid? Tandaan po natin, mga kapatid, sa panahon natin, maraming pinagkakaabalahan ang bawat isa. Lalo-lalo na naranasan natin ang isang malaking pandemic. Hindi lang sa panahon natin, kahit sa mga nakaraang panahon ay dinanas ito. Pero paano nga ba natin malalaman o paano ba natin mabibigyan kasagutan sa ating pag-aaral na mahalaga pa ba ang Biblia sa ngayon? Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapurihan at dakilahan, kalawalhatian. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras ito sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, gabayan nawa kami sa oras ito ang aming pag-aaral. Mahalaga pa ba ang Biblia sa ngayon? Amang Diyos, kayo po ang aming pinupurihan, dinadakilaan na sa inyo po ang kapangyarihang magpakailanman. Ama, itinataas ka namin sa oras na ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa, Amang Diyos, kabagan niyo po kami pagpapalang spiritual o physical man. At nawa ang bawat isa nasan man naroon isang kaluluwa ay bigyang kaligtasan mula yung papawid, pandagat, man o panlupa man. Naway kabagat patawarin niyo po kami mga tao tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Nawa ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, lahat ito ay aking hiningit dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, mahalaga pa ba ang Biblia sa ngayon? Ang magandang kasagutan ay narito, mga kapatid. Sinasabi sa Hebreo 4:12, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa sa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. So dito, mga kapatid, makikita natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Nakapag-aralan natin kagabi, mga kapatid, na ano ba ang Biblia. Doon natunghayan natin, mga kapatid, na ang Biblia ay isang salita ng Diyos. Napakahalaga. Itong libro nito ay pinakamahalaga sa lahat ng libro. Natatangi sa lahat, mga kapatid. Kaya mahalaga ang Biblia noon at hanggang ngayon sa panahon natin, mga kapatid. Samantala ang Biblia ay sinulat na humigit kumulang 40 mga manunulat sa loob ng 1,500 taon. Ang pagiging tama o pagkakawasto at kahalagahan ng Biblia sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabago. Totoo naman, mga kapatid. Tandaan natin, ilang daan libong taon na ang lumipas. Ang nakatala sa Biblia kahit kailan ay hindi magbabago. Nakakalungkot man isipin, tandaan natin, mga kapatid, may mga taong nagkakaroon ng interes sa Biblia. Mga kapatid, nagbibigay sila ng panibagong bersyon ng Biblia taliwas doon sa pagkakaunawa sa unang bersyon. Yun ang malungkot sa ibang tao, mga kapatid. At tandaan natin, merong kalalagyan ang mga taong nagbabago at nagbabawas ng salita ng Diyos. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Pero kung babasahin natin ang orihinal
na bersyon ng Biblia, hindi ito nagbabago kahit kailan, mga kapatid. Hindi ito nagbabago. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang Biblia na ibinibigay ng Diyos sa atin ang tanging pinagmumulan ng lahat ng mga kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang plano sa sangkatauhan. Di ba? Sa Biblia natin, mga kapatid, na mababasa ang plano ng Diyos sa lahat ng tao. Dito natin makikita, dito natin malalaman, dito natin mauunawaan kung ano ang nasa loob o kung ano ang kalooban ng Ama na nasa langit. Di ba? Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid? Ano ba yung plano ng Ama na nasa langit? Basahin natin. Lagi ko ito kinukot, mga kapatid. 1:3-16, ganito ang ating mababasa. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pala, mga kapatid. Ito pala ang kalooban ng Ama na nasa langit. Diba? Ito ang plano ng Ama na nasa langit para sa ating sangkatauhan. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Dito mo mababasa, mga kapatid, sa Biblia ang pinaplano ng Diyos sa ating mga tao. Nakakalungkot man isipin, pero tayong mga tao ang siyang ayaw tumanggap doon sa nais ng Ama na nasa langit. Tayo mismo ang umiiwas. Bakit? Kasi nga, kapag lumapit tayo sa kanyang anak, makikita ang ating mga gawa. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ano yung mga gawa? Yung mga gawa sa dilim. Ano ba yung mga gawa sa dilim, di ba? Yung paggawa ng kasalanan, panglalamang ng kapwa, di ba? Lahat ng uri ng kasalanan. Kaya maraming tao na hindi ko naman nilalahat, pero may mga iilang tao na hindi matanggap si Kristo sa kanilang buhay, mga kapatid. Kaya napakahalaga pa rin sa ating panahon ang Biblia. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang Biblia ay naglalaman ng napakalaki at napakaraming impormasyon tungkol sa natural na mundo na kinumpirma ng mga siyentipiko sa kanilang mga pagsusuri at pananaliksik. Ang ilan sa mga talatang ito ay ang Levitico 17:11. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos ang inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Amen. Glory to God, mga kapatid. In Jesus' name. Dito pinapakita sa mga Levitico, mga kapatid, na mahalaga ang dugo. Tandaan natin, dugo man ng hayop yan, dugo ng tao, wag nating bigyan nating kahalagahan. Wag nating, sa panahon natin, di ba? Dugo ng baboy, dugo ng manok, di ba? Kinakain. Ako, aminin ko, sabi ko nga, naging Katoliko ako, di ba? Hindi ko naman alam patungkol sa Biblia. Pero mula nung nabasa ko, mga kapatid, yung sinasabi na sagrado yung dugo sa Biblia, hindi ko na po kinain ang dugo, mga kapatid. Kasi napakasagrado ng dugo yan. Dugo man ng hayop yan. Napakasagrado sa Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, ano pa ang ating mababasa patungkol sa nilalaman ng Biblia na nagpapatunay na paano ba ang ginawa o paano ba talaga ang nilikha ng Diyos ang sanlibutan ito. So tuloy, mga kapatid, Mangangaral 1, versikulo 6 hanggang 7, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot, lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis
at pinagmumulan upang muling umagos patungong karagatan. Glory to God. In Jesus' name, mga kapatid. Dito mo lang mababasa yan, mga kapatid, sa Biblia. Kung paano, isipin mo nga naman, di ba? Isipin nyo, mga kapatid. May bagyo, araw-araw umuulan, yung batis hindi na uubusan ng tubig, hindi na pupuno ang dagat. Isipin nyo yun, di ba? Isipin na lang natin yun, mga kapatid. Di ba? Napakahiwaga ng mga talata o nakapaloob sa Biblia na hindi mo basta-basta mauunawaan. Pero dito mo makikita ang nilalaman kung bakit, no? Kung bakit may araw, kung bakit umiihip ang hangin sa hilaga, kung bakit umaagos ang tubig sa ilog papuntang dagat, at kung bakit umuulan. 'Di ba? Isipin na lang natin 'yun, mga kapatid. At isipin niyo na lang, mga kapatid, ang ulan ay inihigop yan sa alat, mga kapatid. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo, mga kapatid. Ang tubig ulan ay nagmumula sa dagat. Pero wag ka. Bakit matabang pag ibinuhos na ng ulap? Diba? Mapapaisip ka eh. Diba? Mapapaisip ka. So ano pa ang ating mababasa, mga kapatid? Dito makikita natin kay Propeta Job 36, versikulo 27 hanggang 29. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ang tubig sa lupa ay kanyang itinataas upang gawing ulan at sa daigdig ay binabaksak. Ang mga ulap ay ginagawa ng ulan at binubuhos sa sangkalupaan. Walang makakaunawa sa lakad ng mga ulap, ni makatatarok sa kulog na malalakas. Glory to God, mga kapatid. Diba? Ito, dito natin makikita, mga kapatid. Diba? Napakahiwaga kung paano nga nagaganap yun. Pero makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin. Makapangyarihan ng Diyos, tandaan natin, mga kapatid. Ano pa? Ano pa ang ating mababasa, mga kapatid? Mga awit, 102, versikulo 25 hanggang 27, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ikaw ang lumikha nitong daigdigan, at nilikha mo rin pati ang kalangitan. Maliban sa iyo, lahat mapaparam, at tulad ng damit, pasisirang tunay. Sila'y bibihising parang kasuutan, mananatili ka't hindi magbabago. Walang pagkatapos ang mga taon mo. Glory to God. Yan ang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang Biblia, mga kapatid. Tandaan natin yan. Napakahiwaga na hindi mo basta-basta mauunawaan. So tuloy, ano pa ang ating mababasa? Dito makikita natin, mga kapatid, sa mga taga-Kolosas 1:16 hanggang 17 versikulo. Basahin po natin, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Glory to God, mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name, mga kapatid. Sipin nyo, mga kapatid. Namumunong espiritual na hindi nakikita ng normal na mga mata, mga kapatid. Ang lahat ng naririto sa mundong ito na nilikha ng Diyos ay nilikha ay para sa Kanya. Sino ba yun, mga kapatid? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Habang patuloy na inilalahad ng Biblia ang plano ng pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan, maraming mga karakter ang malinaw na inilarawan. Kung gayon, tunay nga ang Biblia ay nagbibigay ng malaking impormasyon tungkol sa pag-uugali at sa kakayahan ng gawin ng isang tao. Diba? Isipin niyo, mga kapatid. Isipin natin. Sabi rito, mga kapatid, kung gayon, tunay nga ang Biblia ay nagbibigay ng malaking impormasyon tungkol sa pag-uugali at sa kakayahang gawin ng isang tao. Kung babasahin mo, mga kapatid, ang Biblia at uunawain mo at pag-aaralan mo, doon mo matutunghayan yung mga maling gawain na ginagawa mo nung hindi ka pa nakakilala kay Kristo.
Doon mo mababasa, doon mo malalaman. So ngayon, paano paano mababago ng salita ng Diyos ang ugali ng isang tao? Kasi nga, mga kapatid, oras na binasa mo ang Biblia o ang salita ng Diyos, doon mo matutunghayan, doon mo malalaman kung ano yung mga karapat-dapat na gawin mo habang ikay nabubuhay sa mundong ito. Kung dati kang naninigarilyo, umiinom, iiwasan mo na yon. Nagsusugal, iiwasan mo na yon. Bakit? Kasi nakakaalam ka na ng salita ng Diyos o nakakabasa ka na ng Biblia. At lalo na kapag oras na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, mga kapatid, malaking-malaki ang pagbabago na magaganap sa pag-uugali mo o sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Kung gayon, tunay ngang, nabasa natin yan, tuloy natin, sa katunayan, makikita sa pang-araw-araw na karanasan ng tao ang mga eksaktong katangian at paglalarawan nito higit sa alimang aklat ng psikolohiya, mga kapatid. Psikolohiya. Isipin natin, mga kapatid, no? Sa dinabi-dami ng aklat sa mundong ito, bukod tangi, no? Ang Biblia, ang na magkakaroon ka ng kaalaman patungkol sa pamumuhay, patungkol sa pag-uugali ng isang tao, patungkol sa pagpapahalaga sa kapwa, patungkol sa pagmamahal sa asawa mo o sa girlfriend mo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Lahat, mga kapatid, ay nakapaloob na sa Biblia. Babasahin mo na lang at uunawain mo at iintindihin mo at tatanggapin mo na lang kung paano mo ilalagay sa pagkatao mo o iaangkop sa pagkatao mo, mga kapatid. Napakahalaga ng Biblia sa buhay ng tao. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Maraming mga historical na katotohanan na nakatala sa Biblia na kinumpirma ng mga extra-biblical na pag-aaral. Totoo naman, mga kapatid. Ang Biblia, mga kapatid, ay hindi lamang po historical, kundi ito rin po ay nagbibigay ng kaayusan sa pamumuhay ng isang tao. Ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa buhay ng isang tao. Ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa isang tao. At ito ay makakapagbigay din ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, no? Sa New Testament, na pag-aralan na natin kagabi, di ba? Na patungkol ano ba ang Biblia, di ba? Ano ang Biblia? Sa New Testament, mga kapatid, sa Lumang Tipan, ipapasok ko lang ulit, no? Sa Lumang Tipan, ang nagpapatungkol doon ay sa isang bansa. Okay? Sa bansang Israel. Ang nilalaman ng Lumang Tipan. Pero yung Bagong Tipan, mga kapatid, ang nilalaman niya patungkol sa isang tao na nagkatawang tao, na anak ng Diyos, na isinilang ng isang birhen. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sa Lumang Tipan, nandun yung historical. Paano nilikha ang tao? Paano nagkasala ang unang tao? Paano binaha ang daigdigan? Bumaha sa buong daigdig? Sa panahon ni Propeta Noe? Paano iniligtas paano iniligtas ni Propeta Abraham ang kanyang pamangkin, si Lot? 'Di ba? Doon sa Sodom at Gomorrah. Paano lumabas si Propeta Moises? At marami pang iba, mga kapatid. Tandaan natin yan. Napakahiwaga na nakapaloob sa Biblia. At kung ito ay iyong uunawain, maiintindihan mo. Dahil oras na mabasa mo ang Biblia, doon mo matutunghayan kung paano kahalaga
ang isang tao sa paningin ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung ang Diyos nga, gano'n na lamang ang pag-ibig sa ating mga tao, bakit hindi natin maibalik sa Diyos yung pagmamahal na ibinibigay niya sa atin? Diba? Yun lang naman, yun ang nais ng Ama na nasa langit na magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Yun ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Madalas ang mga pananaliksik sa kasaysayan ay nagpapakita ng malaking pagkakasundo sa pagitan ng biblical at extra-biblical na mga tala ng magkaparehong pangyayari. Sa maraming pagkakataon, ang tala ng Biblia ay mas ituturing na wasto. Gayunman, ang Biblia ay hindi isang libro pangkasaysayan, librong pang-psikolohiya o isang siyentipikong talaan. Hindi naman, mga kapatid, diba? Huwag nating isipin, mga kapatid, ang Biblia ay isang librong pangkasaysayan, librong pang-psikolohiya o isang siyentipikong talaan. Ang iisipin natin, mga kapatid, ang Biblia ay ang salita ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tandaan natin niya, mga kapatid. So tuloy, ang Biblia ay ang paglalarawan na ibinigay ng Diyos sa atin kung sino siya at kung ano ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Isipin niyo, mga kapatid, ito yung plano ng Diyos, mga kapatid. Diba? Ito yung plano ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Isipin nyo na lang, mga kapatid, no? Isipin nyo na lang na yung pinaplano ng Diyos para sa ating mga tao, tatanggapin na lamang natin. Tanggapin natin. Ibinibigay ng libre. Walang bayad. Sumunod ka lang sa kalooban niya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero marami kang hindi tumatanggap. Yun ang nakalulungkot. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy natin. Ang pinakamalagang nilalaman ng kanyang kapahayagan ay ang kwento tungkol sa pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Diba? Tandaan natin, nung panahon ng unang tao, si Adan at si Eva, mga kapatid. Diba? Tandaan natin, sila ang unang nahiwalay. Okay? Sila ang unang nahiwalay at hanggang sa henerasyong ito. Bakit? Dahil nga nagkasala si Adan at si Eva sa paningin ng Diyos. O sumuway sila sa inuutos ng Diyos nung panahon nila, mga kapatid. Sinabi nga ng Diyos na huwag kayong kakain ng bungang iyon dahil kayo'y mamamatay. Namatay nga sila, pero hindi sa pisikal dahil mahabang panahon pa silang nabuhay. Pero sa spiritual, doon sila namatay. Bakit? Dahil nga nagkasala sila sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, at ang pagbibigay ng Diyos ng kasagutan upang manumbalik ang ating relasyon sa Kanya sa pamagitan nino ng pagsasakripisyo ng Kanyang anak ni Jesucristo sa krus. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin lang na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon ulit tayo ng relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ang tagapamagitan ng tao sa Diyos ay walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Bakit? Kasi nga, tayong mga tao at itong sanlibutan ito ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya. Wala sang ibang nilikha kundi sa pamagitan niya lamang. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang ating pangangailangan ng katubusan ay hindi nagbabago, gayon din ang kagustuhan ng Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. Yun ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Bilang mga tao sa salibutang ito, bilang sa mundong ito, ang nais ng Ama ay manumbalik tayo sa Kanya. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. So ano nagpapatunay? Diba?
Ano nagpapatunay na sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay makalalapit tayo sa Ama? Basahin natin mga kapatid. Diyan, 14:6, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Isipin nyo yun mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, makalalapit tayo sa Kanya. Yun ang nais ng Ama na nasa langit. Yun ang ninanais ng Ama na nasa langit mga kapatid. Yan ang pakatatandaan natin. Ang nais ng Ama ay makapasok tayo sa kaharian ng langit. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ang nais ng Ama ay makaharap tayo sa Kanyang harapan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Bagamat marami o may mga iilan lamang o mga iilan na ayaw tumanggap sa Panginoong Kristo, kesa raw hindi namatay sa krus si Kristo, kesa raw hindi anak ng Diyos si Kristo, kesa tao lamang si Kristo, hindi nagkatawan tao si Kristo. Nakakalungkot isipin eh. At may mga iilang hindi tumatanggap sa Biblia dahil may sarili silang paniniwala at may sarili silang libro. Yun ang nakalulungkot. So tuloy mga kapatid, tuloy tayo. Naglalaman ng Biblia ng mga tumpak na mahalagang mga impormasyon. Totoo naman. Diba? Nagaganap na. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Darating ang panahon, diba? May magsisilabas na sila'y mga Mesayas, na magsasabing sila'y anak ng Diyos. Totoo naman. Nangyari na nga sa panahon natin. Diba? At marami silang ililigaw. Ayun na nga. Marami silang nailigaw. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan mga kapatid. So tuloy, ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang katubusan. Isipin nyo mga kapatid ha. Pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang katubusan. Tinubos tayo ng anak ng Diyos sa ating mga kasalanan. Para ano? Para makamit natin ang kaligtasan sa pamagitan niya. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Yan ang pinakamahalagang mensahe ng Diyos sa ating mga tao. Pero maraming o iilan na hindi matanggap-tanggap ang Panginoong Kristo. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi lilipas, mapapalitan o madadagdagan. Glory to God. Totoo naman, di ba? At may kapalit na kaparusahan yung magdadagdag at yung magbabawas doon sa Biblia o doon sa salita ng Diyos, mga kapatid. So tuloy, ang mga kultura ay nagbabago. Totoo naman. Ang panahon o kultura ay nagbabago. Ang mga batas ay nagbabago. Totoo naman. Sa batas ng mga gobyerno ay nagbabago. Ang mga henerasyon ay dumarating at lumilipas. Totoo naman. Subalit ang salita ng Diyos mananatiling mahalaga kasing halaga noong una itong isinulat. Glory to God. Napakahalaga sa ating buhay mga kapatid. Ang salita ng Diyos o ang Biblia. Tandaan natin yan. Maaring hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay kinakailangang mailapat natin sa ating mga buhay sa ngayon. Subalit lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay naglalaman ng katotohanan na maaari nating magamit at nararapat nating gamitin sa ating mga buhay kasalukuyan. Glory to God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dito pinapakita sa ating mga kapatid na napakahalaga ang Biblia sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi nga naglalaman ito ng katotohanan. Naglalaman ito ng liwanag sa buhay ng isang tao. Naglalaman ito ng kaligtasan sa buhay ng tao. Tandaan natin yan mga kapatid. Inuulit ko lagi, napakahiwaga ang Biblia. Kung hindi mo basta-basta mauunawaan, idalangin mo sa Ama na nasa langit.
na sa pamagitan ng Panginoong Kristo gagabayan ka ng banal na Espiritu Santo. Yan, para mas maunawaan mo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa buhay mo, mga kapatid. Sa oras na ito, mga kapatid, bakit kailangan natin basahin ang Biblia? Bakit kailangan nating bigyang kahalagahan ng Biblia sa buhay natin at sa panahon natin? Dahil dito natin makikita ang katotohanan. Dito natin makikita ang buhay. Dito natin makikita ang liwanag sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Napakasarap isipin, mga kapatid, na sa pamagitan ng napakahalagang libro sa panahon natin, napakahiwagang libro sa buhay sa panahon natin, siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Oras na, mga kapatid, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Dahil sa pamagitan ng Panginoong Kristo, nailigtas ka sa kapahamakan. Inako niya ang lahat ng sakit na dapat tayo ang tumanggap. Inako niya ang lahat ng parusa na dapat tayo ang tumanggap. Pero dahil nga mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Na hindi niya ninais na mapunta tayo sa impyerno, bagkus ninais ng Ama na mapunta tayo doon kung nasan naroroon ng kanyang anak. Nasan ba? Doon sa karenang langit. Darating ang panahon at darating ang araw na muling babalik ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang kunin yung mga karapat dapat kunin. Nawa, maisama ka niya at maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Oras na, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Hindi bilang isang propeta lamang, kundi bilang anak ng Diyos na nagkatawan tao, bilang tagapagligtas, pinakapanganay sa lahat. Tandaan natin, mga kapatid, si Kristo lamang ang bukod tanging daan. Diba? Basahin ko ulit, mga kapatid. 1:14-6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Si Jesus lamang ang daan, mga kapatid. Ang tanging makakapagdala sa atin sa harapan ng Diyos. At yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Oras na para pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Oras na para sumunod tayo sa kalooban ng Ama na nasa langit. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Bigyan mong kahalagahan ng Biblia sa buhay mo. Hindi lang sa ngayon, kundi sa darating na panahon. Mahalaga ang Biblia sa buhay ng isang tao. Dahil dito lahat magmumula ang kaligtasan. Dito mo makikita ang tunay na pagkatao mo. Dito mo malalaman kung sino bukod tanging magiging daan mo tungo sa karenang ng langit. Sa oras ito, magsisi ka, kapatid. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Naunawa at naintindihan mo ang pag-aaral nito patungkol sa kahalagahan ng Biblia. Hindi lang noon at hanggang ngayon, napakahalaga ng Biblia noon, ngayon at sa darating na hinaharap. Mahalaga ang Biblia sa buhay ng tao sapagat narito ang salita ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, magpakailanman, sa nawa't sa nawa. So, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat, sapagkat ito'y maiksi lamang ang pag-aaral nito, pero maraming salamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na binigyan tayo ng pagkaunawa sa pag-aaral na ito ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat muli, mga kapatid, sa lahat ng sumusuporta at nanonood, at patuloy na nanonood. Kinagagalak ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo na nagagawa nyo pang ugaliin nating magawa
no, manood at makinig ng mga salita ng Diyos sa channel na ito. Wala pong ibang hangad ang channel to kundi makapagpahayag ng mga salita ng Diyos, dahil yun po ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. At inulit ko po mga kapatid, inulit ko po na hindi po ako pastor, hindi po ako bishop, diakono. Ako po isang alagad ng Panginoong Kristo na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli mga kapatid, bago tayo magtapos, tayo magbigay ng magsing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, kami po dumadalangin sa oras na ito sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Ama, dumadalangin po ako sa oras ito, nawa pagpalain nawa ang bawat isa, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan kadakilahan. Pagpalain nawa ng kaligtasan ng bawat isa mula yung papawid pandagat man at nangangailangan ng pagkaing spiritual o physical man. Nawa sa oras ito pinapasalamatan po namin kayo, Ama, sa pamagitan ng Panginoong Kristo sa paggabay ng banal na Espiritu Santo na natunghayan namin na napakahalaga ng Biblia sa buhay ng isang tao, dahil narito nakapaloob doon ng lahat ng kasaysayan na nangyari nung una at mangyayari sa hinaharap. Amang Diyos, pagtubayan nawa kami sa aming pangangailangan espiritual na pamumuhay sa panahon ito at sa darating na panahon. Maraming salamat po, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo, sapagkat ang lahat ng ito ay aking hiningi dadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo, sa nawa at sa nawa. Hanggang sa muli mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa bawat isa. Nawa patuloy lang po tayo makinig at huwag po tayo magsawang makinig ng mga salita ng Diyos sa ina-upload ko sa channel to. Hanggang sa muli mga kapatid, sa nawa at sa nawa.